So, ganun pa din. Sama-sama tayo mag-bad trip. Pag-usapan natin yung Sa Gilas. Gilas. Yan, ikaw, mahilig ka sa basketball. Ako, nakikita-kita ko lang. Mahilig ako sa basketball pero hindi yung hindi ako fan ng PB. sistema ng PBA. Ah, Never talaga kahit ng bata pa na kahit yung mga sila Meg sila Timo. yung panahon pa, even panahon, ako yung entertainment lang nung hype nung Hinebra, alam mo yun. Nung hype, nung panahon na yun. Hindi, ako yung may issue dito. Ako yung mali. Kasi nakagisnan ko kasi NBA. Tapos, yun yung una ko napanood, NBA. Natuto ako mag-basketball dahil sa NBA. Na-inspire ako mag-basketball dahil sa sa NBA. Then, tsaka ako napanood yung PBA. So, Alala ko yun. nagkaroon ka ng Parang standards. ilang taon muna bago ko napanood yung PBA kasi malabo yung Channel 5 sa amin noon eh. Yun yung PBA noon eh, Channel 5 ko naalala mo. Nung napanood ko na siya, nagkaroon ako ng chance, naging malinaw yung Channel 5. Sabi, shit. Parang napagkukumpara ko na yung Oo, kasi galing ka dun sa, nakita mo. Galing ako sa NBA, tapos biglang nakukumpara yung PBA, yung calls, yung attitude towards mga tawag, sa mga referee. Galawan. Wala nauungay ako kasi sabi, shit yan, diba? No disrespect sa mga legends ng PBA, but mas alam niya Alam natin na malaki yung difference between playing sa, hindi lang playing kasi ang playing nagbabago through, yung training. Sino yung dati, before pa sila Jordan Clarkson, sino yung nag-training sa NBA? ayun, Tapos bumalik siya. Barrientos. Hindi. Luma na yun yung latest, late na kasabayan nila. Ano ba, tinutukoy natin dito? Kasi may mga import na talagang Pinoy. player ng PBA. Pinoy na nag-train. Kasabayan nila, nila Jape, nila Junmar. Di ba si Japet? Japet ba? Kasi alam ko parang siya eh. Laking stage, hindi ko sure siya. Basta Parang, talaga aling basta may gano'n. Share pa nga na si Kai, G-League pa lang yun, di ba? Yung, iba na yung training, saka iba yung galawan. hindi ko sure kung baka si Kai na yung parang pinaka naging closest maging player ng NBA. Kasi purong Pinoy. Pilipino. Kasi si Jordan Clarkson, matik yun, proud tayo doon, siyempre, pero half kasi siya galing naman talaga si Jordan Clarkson sa ibang bansa, di ba? So, alam natin, sa yung training, maski sa pa lang coaching di ba? Yung kasi din kasi yung sistema din kasi simulan natin yung pag-uusapan natin kasi parang ang pinakagusto natin gawing topic dito yung Gilas. yung Gilas. Simulan muna natin sa PBA itself. PBA. Doon muna natin paikutin. Ang nababasa ko dun sa mga vlog, hindi naman sa mga vlogs, yung mga vlogs and yung mga post about commentary, mga rin yan mga fan na sinusubaybayan din nila, so hindi na sila mga buraot sa social media. I think even before social media era. Yung mga lang, mema lang. Pero alam natin na may sinasabi nila. Yung nagiging politika na, aminin natin, may politika, pero wag yung time na, yung meron ng team na mga alis. You mean, nandun ka na sa yung mga player na ayaw maglaro sa Pinas? Hindi. Yung team mismo. Yung team na binenta. Kahit siya tas NBA, nangyayari yun. Pero dito kasi, sobrang nangyari, parang parang yung malalaking company na lang yung alam mo yun, yung malalaking company na merong 2 o 3 team, sila na lang yung naglalaban. Tapos yung mga lista company, hindi na. Kaya nangyari, parang lugi. Pag ganyan yung nangyari, lugi. Bibenta niya na lang yung team niya. Kasi lugi. Kasi mas more ang kita kapag siyempre mas more, malaking factor yung nanalo kayo.
o yung mas marami kayong exposure sa game. Teka. Paano ba ang laruan sa PBA? Kasi di ba sa NBA, for example, sa NBA, in one day, multiple games. Right? But selected lang yung may ere ng in national TV. Ganun sa NBA. Hindi lahat yan alam ko talaga na yung ere. At least, like, ESPN, kung ano man yung ibang channel na alam ko talaga, hindi lahat. Diba? Sa isang laraw, may 4 na games na sabay-sabay, parang ganun, or 3. Hindi lahat yan may ere. Siguro 2, or siguro may isa na hindi. Sa PBA, paano ba? Parang 1 game per day lang ba? And then next game, so lahat may ere. Oo. Okay. Pero yung kumbaga yung sinasabi ko yung dahil nga na masyadong pinupolitika yung mga team. Ito lang yung pati hindi natin alam, pati yung luto, di ba luto? So yung malalaking company, sila yung nandun sa taas. Itong team na to, lagi sila matatalo. Wala na chance para ma-expose sila lalo. You mean yun yung black politics? O yun yung politics. Kaya di ba, may yung team nga na binenta, kahit ayaw yung ibenta yung team, yung franchise pala, binenta niya. And after a week, may bumili ka agad. Is malaking company. The more na mas may pera ka, magkano ng franchise ngayon? Ilang milyon ba yung franchise ngayon? Feeling ko toxic sa PBA. Kinuro. Like, talagang nagiging known na lang yung mga player kasi talagang magaling sila. Oo. Mga legends, PBA legends. Again, yung mga pag-uusapan namin dito, isi-set aside namin dito yung mga legends. Kaya no disrespect sa kanila to. I mean, iba yung game nila, iba yung toxicity ng PBA itself. Iba yun. Iba sila. They have their own characters, they have their own game, that's it. Separate sila. Ilabas sila sa usapan. Wala kami sa posisyon para questionin yung galing nila, yung legend nila. Ang pag-usapan namin dito yung conspiracy or yung obvious na kagaguhan na nangyari sa PBA. Ayun nga. Tapos, aside dun sa politics, ito lang yung malakas sa team. Which is, wala. Kung ano ka talaga, parang sa NBA, di ba? Sinasabihan nila si LeBron, kaya niyang humugot ng player kung sino gusto niya. Which is, parang bragging rights niya kasi superstar siya. Pero sa atin kasi, ano nangyayari? May pera ako. Ayaw pili yung team niya, di ba? Ito, tao to. Ano sa namin, bigyan mo yung gati ako. Gandi. Ganun din naman sa NBA. Pero sa atin kasi, talagang garapal na silang team lang, silang company lang yung makikita mo na Kasi hindi yung team yung may gusto eh. Kailangan natin ng panay, kailangan natin kumbaga para buhin yung team. Ang nung franchise na yun, hindi, para lang sila lagi nasa top. Pera. Hindi katulad nung si LeBron, kailangan ko ng tower eh. Kailangan ko ng point guard, kailangan ko ng center. Yung ganun yung mindset ba? Sila hindi. Hindi. Anong kinukuha nila like? Kumbaga, yung advantage nila, aside dun sa player, hindi lang sa player talaga eh. Kasi, maraming factor kaya kinukuha yung player ng isang team. At least sa non-NBA fan perspective. Yung skill, and then yung entertainment na pwede mo i-bring sa city mo, sa state nila. Ganun yung napapansin ko. LeBron can bring him anywhere else. Matik yan. Mas up yung viewership. Kaya magdala ng pera eh. Pero I don't believe na talagang 100% kaya pa ni LeBron ipa-champion ng team. I mean, ilang beses na na-prove yun. Na hindi niya kaya ipa-champion lahat ng team kung saan siya mapunta. But kung saan siya pupunta, parang laging may advantage. May value in terms of money kung saan siya napupunta. Kung saan nangyayari sa PBA, and I think normal lang naman yan. Kung yun yung pinupunto mo. Hindi siya yung ganun nangyayari. Sa bawang. Parang yung nakikita ko, parang maliban doon sa pagpili ng player, pati luto.
Punta tayo sa Punta tayo sa Gilas. Kung napanood niyo yung Gilas, siyempre, ganda ng team nila. Wait lang ito. So, sorry. Bago tayo pumunta ng Gilas, dun, sagasaan muna natin yung mga, yung mga players na hindi na naglalaro sa Pilipinas dahil alam nilang hindi maganda yung future nila in terms of money and pag-progress ng career nila. Yan yung kapatid ni Kiefer, yung mga younger players. Alam ko parang binanggit mo na to isa ng podcast ko. Oo, sila, yung Rovena. Oo. Tapos, Yung kapatid niya, mas bata, di ba? si Abando. Abando. Di ba? Mas nagkaroon siya ng chance doon and for sure, yung value niya doon. Oo. Yung value niya doon in terms of money, magpakatotoo na tayo guys. Kung Hindi. Sorry. Magpakatotoo na tayo. Kung ikaw, player ka na, alam mo magaling ka, alam mo may skill ka, mas malaking offer dito sa'yo, mas nandun yung exposure. Bakit hindi ka dun maglalaro? Kahit hindi sabihin natin hindi ka na ma-expose sa NBA, but sasayangin mo yung career mo, like contact sports sa NBA na may wear and tear na tinatawag na sooner hindi ka na rin ganun ka, ano ba yun, yung naluluma ka rin, nalalaspag ka rin. Sasayangin mo yung career mo sa toxic na lugar, sa toxic na organization na yung pay, yung payroll, ano na, sumababa. Yun lang yung Kasi sabihin natin na malaki, sabihin natin, ngayon kahit bangko ka, kumikita ka lang, magkano ba per game. yung sa PBA. Oh, sabihin natin sa si Sambon wala rin. Yata per game yan parang per contract. Baka isang year, isang season. Siguro. Sabihin natin ang average 100,000 per month, parang gano'n. Kaysa yung bangko ka lang. Sabihin lang natin gano'n. Kahit ako ka lang, pero kasi yung mga player na umalis, hindi yun sa nakaupo lang ako, pero mas mga player ako, yung 100,000 ako, hindi yung gano'n. Kasi meron silang passion eh. Si Abando, bakit? May passion and mas may value sila. Yun yung naramdaman nila sa meron naman siyang nakukulang eh. Sali yung team niya or kilala naman yung team ko, player naman ako, uuwi ako. Mag-training lang ako, mag-practice lang ako, shooting game. And yung benefits, for sure. Yung benefits. Tapos sub, pag kailangan ng sub, pera ako. Hindi ala kasing taas ng mga first five. Parang ang nangyayari, parang naging yung mga younger players nag-decide maging OFW. Oo. Parang ganun yung dating. Isipin mo, nag-i-import tayo, yung import yung pinapansin natin. Even nga yung mga import, umaalis na rin eh. Di ba? Oo. Tapos, yung mga player natin na lumilipat parang OFW nga. Ito iniisip ko. Kung gaano, di ba? Hindi pinapansin yung player na yun. Pero isipin mo, para operan siya. Kasi ako, hindi nga pinaglalaro yun sa team niya, sabi, operan ko. Pero ibig sabihin, yung nag-scout doon, may nakita sa kanya. Di ba? Pero di ba si Abando? Buwat siya ng game si Abando na. Di ba, di siya pinapansin. Tapos nung lumilipad. Nung pa lang nung bago yung start ng game, mag 360, ba? Tsaka ito pre, tingnan mo. Yung mga galing ng NBA na player, sample si Dwight, mga Stephon Marbury, tsaka yung iba pa dyan, saan sila pupunta? Bombard sa doon. Sabihin natin hindi na sila nag-progress sa NBA. Sa China, alam ko Korea. Malaki. Yung mga napupunta sa Philippines, mga bench. Hindi bench. Ang kilala yata, Darvin Ham. Meron yung naglalaro ngayon, nasa Jordan ngayon, naglaro din siya ng TNT Talk and Text. Yung parang kung gumalaw parang si Kobe. Nakita ko yan. Yung pinost ko. Naglaro din daw siya sa PBA. Sa Nets. Galing siya ng Brooklyn, galing siya ng Blazers, yun yata yung huling team niya. Then, international na. Alam ko basta napunta rin siya sa Pilipinas, for sure. Hindi ko lang alam kung maglalaro pa siya sa Pilipinas after ng FIBA. But, yun. Parang star player yata siya ng Jordan. Going back, nandun yun siguro na alam din ng mga import yung may value ba din sa Pinas? Ano ba yung mas magagamit ko pa rin yung sarili, bro? Alam mo yun? Kasi yan, tama yun.
hindi lang sila pumunta sa ibang bansa para, gusto pa rin nila na maglaro eh. Kaso nga lang, hindi na doon sa league na, hindi mo na kaya makipagsabayan eh. Natanggapin mo na, dito, hindi na ako ganun dominante. Pagdating ko sa hindi, iba yung training ko, iba yung galawan ko. Pagdating ko dito, kahit paano, malakas ako. Hindi na sa pera, gusto pa rin nila maglaro eh. Kasi, bakit? Kahit bench ako, pa rin naman ako, kinukuha pa rin naman ako. Pero iba yung case sa mga Filipino player eh, no? Oh. Sila, kagaya ni Abando. Dito, bangko siya, but sabi mo nga, malamang yan, nakita ng scout, ito offer ko sa'yo. South Korea ako maglaro. Ayan. Pero usapan natin kung gaano kalaki yung offer. Sa kanya? Oo, balikan niyo yung kay Abando, yung dati, isa sa mga una namin na kung gaano kalaki yung offer sa kanya. Ba? I mean, imagine. Saka yung nga ako eh. Galing ka ng hila, tapos di ka pinapansin. Tapos pumunta ka na ng Korea, naglaro ka. Pwede kang maglaro dun eh. Kung gusto mo eh. Tapos, pumalik ulit ang gilas. Tapos, hindi mo masyadong pinaglaro. So yun, pupunta tayo sa Gilas. Alam mo yun? Simulan natin dyan. Di ba? Ayan. Dati pa may issue yan, si Choke Reyes. Di ba yung 2022 nakita ko, binu. So wala daw siyang pakialam. Okay, bigyan natin siya ng pagkakataon. Improve yung yan. Sabi niya, judge me pagdating daw ng itong play na to, the time na to. Nyari. Politics eh. Diyan kilala yung Pilipinas. Ay, nakakauungay. Parang ang may mga nakikita nga akong clips eh. Yung coaching niya, hindi ko alam kung hindi effective o hindi talaga siya magaling mag-coach. Kasi meron siyang coaching na, punta ka dito, kayo na bahala. Kaya ako nga, kasi di ako nagbabasketball, pero nung pinaniwanag sa akin na itong play na to, magwo-work to pag nasunod nyo. Di ba? Kasi naisip ko, ilang minuto yung takbo ng laro. Tapos isa lang yung sasabihin na game. Na tawag play. Isang lang yun eh. Isang formation lang yun. Tapos isang points lang. Isang shoot lang magagawa. Pero naisip ko, effective yun pag nagawa nyo. Di ba? Pero siya, natawa ko yung minating ko. Okay na bala. Tapos meron pang isang coach ng Jordan ata yun. Para sabi niya, maganda yung roster ng ngayon, ng Gilas. Malakas. Maski tayo, di ba? May Jordan Clarkson, NBA yun. Di ba? May Kai Soto. Tapos, para sabi, bibigyan niya daw ng coaching na rin, seminar si Yeah. I believe na coaching staff yung may problema dyan, hindi yung players. Coaching staff yung mga, parang etong lineup ng Pilipinas yung tingin ko base lang sa napapanood ko, ito yung parang pinaka may palag. Oh. For almost a decade, sabihin natin ganyan. Parang ito yung pinaka palag talaga yung lineup. Kasi may Clarkson eh. Tapos, Kai Soto. Kailan ka huling nakita ng Kai Soto? Na at least class ng Kai Soto, class ng Clarkson na meron sa Pilipinas. Diba? Sabihin mo, Japet Aguilar, hindi naging ganun si... Pero Norwood ba naglaro ng FIBA yan sa Pilipinas? Gabe Norwood. Alam ko Pilipinas. Norwood, Japet. Sila, nung time nila, ang lakas, kapag anong time na yun, maangas yung palag yun eh. Nung kahit paano, naipagsabayan. Yung time sila. Oo. Kumbaga, nung alam natin na nung hinugot sila from PBA, maangas na sila, papalag sila. Pero ngayon kasi, mas alam na, kumbaga, isipin pa lang natin, hindi maliban doon sa team, individually. Alam natin na malakas, pero, nangyari. Siyempre, mag-play na rin ng role dyan yung chemistry, but, huli mo na yun eh. Chemistry, dyan na, mabubuo rin yung chemistry ng team kung hindi rin naman dahil sa coaching staff eh. Yung coaching staff yung may issue dyan. Yun doon ako naniniwala. Hindi tayo sports analyst dito, but
Yun yung napapansin. Yun yung napapansin natin. Saka ano meron pa nga ako nabasa, parang may share si Choke. Si Choke dun sa team. Kung hindi man conspiracy yan, yung nabanggit mo kanina na meron siyang share din sa team o sa kung saan ba siya may share na may money na involved. Yun yung fucked up doon. Kung hindi conspiracy yan. Wow. Ang Kinamitan na naman sabihin natin dati, sige, nabubuka, gusto mong, sabi mo parang, gusto mong i-prove yung sarili mo. Hindi mo papansinin yung mga, pero puro alibay eh. Doon pala sa narinig ko na, hindi natin kailangan manalo. Sabi mo nga yung Ano pa naman yan? yung hindi siya winning mentality. Yung nga, obviously hindi siya winning mentality si John Treyes mo. Baday yung tapos even yung mga, yung dati, si Team Cone. Tapos yung ibang mga coach, even si Yengyo nagsasalita na sila na baka hindi na sa team yung problema, sa coach na. Doon pa lang Tsaka, kung paano niya in-handle yung team dati, kung paano, di ba siya rin nag-handle ng FIBA? Before? International yung before? Di ba, ba't nandiyan pa rin siya? Ba't di siya napapalitan sa mga issues ngayon? Kumbaga, social media na yung nagde-demand Yung audience na yung nagde-demand. Yan ay pwedeng mag-cause ng mag-cause ng low viewership. Hindi, na lang nanonood na lang yung tao dahil kila Clarkson. Suporta. Dahil sa suporta. Dahil kay Kai Soto. Tanggalin mo yung mga yan, and then, Chot Reyes yung coach. Meron pa ako nabasa yung last na game, the last year isa sa highest pointer. Paano import yun highest pointer, yun ang asawa yung nag-post. Highest pointer siya dati. Tapos ngayon, walang playing time. Saan ba? Yung FIBA? Oo. Sino? Black. Nakita ko lang yung post, kakalimutan yung pangalan Nag-post yung asawa. Mataas yung points niya, sabay, walang playing time. Diba? Doon pa lang, tas late mo na ginamit si Abando. Paano mag-iinit yung tao? Mag-iinit lang din yung pot niya. Diba? FIBA. Experience. Paano magkaka-experience yung nakaupo? Kakapalakpak. Wala na. May pinaliwanag siya, may sabi daw siya na hindi ko masyado sure kung ang paupuin ko ba si Kai Soto, pero itong sa player na to mas may nagawang something, ganyan. May nabasa akong ganun binabalanse niya lang daw. Hindi na about hindi na to about hindi siya about sinong maglalaro. Anong nangyari kasi parang isolated kay JC. Siya lang yung pinaglalaro parang parang siya yung pag sa kanya nakafocus. Oo. Tapos anong nangyari? May JC, lahat tumitiri. Sabi nga ni ng isang coach lahat may tira. Kaso nga lang, walang para yung point guard. Walang ikot. Lahat gustong tumira. Kaso wala nang play Sayang yung lakas ng bawat yung individual na yun. Tsaka yung kita mo yung mga yung mga stolen shots ni Clarkson. Kita mo yung disappointment sa kanya yung mga clips, yung mga sa kanya. Alam mo siya nadi-disappoint siya. Hindi natin alam kung dahil sa teammate niya, or dahil sa coaching staff talaga. Coaching yan. Kay Clarkson manggagaling yan. I hope na sana magsalita siya, magbanggit siya ng yung feedback niya. Coming from an NBA team. Sana magbanggit siya. Kasi yung galawang ni Clarkson, advance nung yung mga sundot niya. Sa NBA pa lang. Sumasabay kay sa All-star caliber player siya Nung nasa Lakers siya, diba, sumasabay siya kay LeBron, diba? So yung nakita ko, nailulusot niya yung bola. Pero ang daming open Ito, hindi naman natin syempre, kaya niya ipasok. Kaso nga lang, sabi nga nung mga comment dun sa isang, si Chambalero, yung page na yan, may mga comment na
Dahil nga yung focus kay JC, nung fall out si JC, wala na, parang, ano nangyari? Wala na. Wala nang plano. Nag-crush lahat. Ang dami pang player Diba? Nakakalungkot. Parang kung wala si Clarkson, wala. Hindi rin magamit si Kai Soto na tama. No gusto. Kesyo daw, tama si Kai Soto. kesyo daw kinakain lang dun sa loob. Ito na sana yung chance niya Ito na sana yung chance ni Kai Soto magpakitang gilas para sa NBA ticket niya. Oo. Hindi lang G-League, hindi lang kung kailangan mapatunayan to may mapatunayan si Kai Soto dito bago pa maging huli yung lahat. Dala toxic yung Ang problema dyan, kung hindi mabibigyan ng chance si Kai Soto dito. Kasi, nung napanood ko yung Dominican, ko napanood, but highlights lang. Dominican Republic, Dominican Philippines. Anyway, kain na kayo tsaka kay Karl Anthony Towns. Pero kasi, kung hindi siya, kung itatago mo, hindi siya makaka-experience, hindi siya mag-grow. Di ba? Doon pa lang FIBA pa lang to. Di ba? Kasi hindi too late na for experience Kasi, too late na para sabihin mo na experience, kailangan niya ma-expose for experience. Hindi na pwede gawing excuse ni Kai yun, lalo't time is ticking. Kailangan as soon as possible, nandiyan ka na, ito edad mo. Kailangan mapunta ka sa NBA as soon as possible, habang bata ka pa, kasi wala nang kukuha sa kanya kapag tumagal pa siya ng G-League lang and then FIBA, tas ganyan lang yung performance. Yung yung ko, dapat makapaglaro siya para maranasan niya yung ganun, kung balyahan. Kasi pagdating sa mas malapit sa NBA, di ba? Kita mo si yung anak ni Paras. Dati parang NBA prospect yun Asa na ngayon? Hindi ko alam kung ano nangyari doon, kung nai-injury ba siya, hindi ko alam. Paano pa nga yun, di ba? Nag-aaral sa ibang bansa para Hindi ko lang alam kung nakapag G-League yun Hindi ko lang alam kung nakapag G-League siya, but ano na yun ngayon At ba't sa akin naglalaro yun ngayon? Di ko alam Pero alam ko nag-US, naglaro sa US yun para magkaroon siya ng mas malaking chance di ko lang alam kung nasan ngayon. Ayun lang, di ko rin alam. Sayang din yun di ba? Yun, ano rin yun. Pero, ang sa kanya, masyado siyang maliit para sa position na gamay niya laruin. Yun yung... Kasi, may mga maliliit sa sa NBA, pero... yung galaw kasi ni position nila, kaya mandalin. Parang yung position kasi ni Paras, Kobe para siya